Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ako po, grabe naman itong panghihiya, pinahihiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Lantara na talagang kinakalabanan niya si VP Sara at talagang pinahiya niya si VP Sara sa dami ng tao. Read between the lines. Kung ako yung nagkaintindi, talagang sinabi niya na walang nagawa bilang DepEd Secretary si VP Sara Duterte. Sa kanyang statement sa pag-introduce kay Angara, nako grabe. Parang kung ako si VP Sara ba, mahihiya ako sa aking sarili. Kasi hindi nakita ni Bongbong Marcos kung ano ang na-achieve ni VP Sara. Very confident siya na inintroduce si Senator Angara sa mga tao at parang nakalimutan na niya kung ano ang nagawa ni Inday Sara Duterte. Nako mga kapipig, halatang halata talaga na kung noon pa lang ayaw niya kay VP Sara Duterte, sana pinaalis niya sa pwesto. Hindi yung pinaasa-asa niya, ginamit niya, at pinaglaruan niya. O eto mga kabibig ha, meron akong videong ipapakita sa inyo. Read between the lines. Kayo na lang ang mag-isip kung paano pinahiya or pinahiya ba ni Bongbong Marcos itong si VP Sara or talagang ganito na siyang klaseng pagkatao. Okay? BBM sa pagtalaga kay Senator Angara bilang bagong kalingang DepEd, marunong, masipag, at nakakaunawa sa problema. So si VP Sara hindi marunong, hindi masipag, at hindi nakakaunawa sa problema? Bakit ganito ang kanyang pag-describe kay Senator Angara? Diba? Nakaka-offend talaga. Okay, let's watch this video. Hindi ko na malaman kung paano ko siya tatawagin, kung senator ba o secretary, dahil siyang papasok sa secretary ng Department of Education dahil nung umalis po si Vice President Sara, iniisip namin kung sino ba talaga. At kagaya ng kanyang nabanggit, napakaraming problema at kailangan ayusin sa Department of Education. Sabi niya Vice President Sara. So hindi na niya kayang i-mention ang pangalang Duterte. 'Di ba? Makabibig, obvious. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, kako, palagay ko, alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong, dahil marunong at masipag at nakakaunawa sa mga problema at naiintindihan, naunawaan niya kung paano pandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangan gawin. Paandarin ang gobyerno? 'Di ba? Marunong daw, marunong, masipag at nakaunawa sa problema at marunong paandarin ang gobyerno. Bakit? Si Angara ba presidente na ba? 'Di ba ikaw 'yon, presidente? Dapat ikaw ang namumuno at marunong mong paandarin ang gobyerno, hindi si Angara. Naguluhan ako sa statement mo, BBM, oy. Ating parating Senator Sani Angara na parating na secretary. So yun mga kabibig, yun ang kanyang pag-introduce kay Senator or parating na DepEd Secretary na si Senator Angara. Wala namang masama sa kanyang statement kay Angara. Wala akong masamang tinapay kay Angara. Magaling naman si Angara. So, dapat lang talaga niya, for me, dapat lang talagang higitan ni Senator Angara ang achievement ni VP Sara. At I'm sure, wala namang masamang tinapay si Angara kay VP Sara Duterte. Diba? So, meron namang, anong tawag dito, reply si Angara. Ako, kayo na ang bahala kung ano ang reply ni Angara, kung maganda ba ang pag-reply ni Angara sa sinabi ni Bongbong Marcos. Nako, ito na, I think ang reply ni Angara is madami daw problema ang DepEd. No? Totoo naman maraming problema ang DepEd pero hinay-hina itong sinusolusyonan ni VP Sara. Mabigat ang suliranin ng sektor na ito pero hindi po namin kayo ipapahiya. Uy, in fairness yung si VP Sara ang naging DepEd Secretary number 1 yan. So sana hindi mo talaga kami papahiya. Okay, let's proceed. Thank you for appointing me Secretary of Education, sir. Medyo
Mabigat ang mga suliranin ng sektor nito pero hindi po namin kayo ipapahiya. Thank you for the trust and confidence, Mr. President. Salamat po. So, of course, maraming problema. So, hopefully, kung ano ang nasimula ni VP Sara Duterte, yung paano niya na-touch ang life ng mga bata, kung paano nakuha ulit ni VP Sara Duterte ang tiwala ng mga guro na merong magandang DepEd Secretary, yung may puso ang DepEd Secretary, ay yun din ang maiparamdam ni Secretary Angara, mga kapipig. So, ano ang iyong komento tungkol dito? Sabi nila, walang nagawa si VP Sara Kabipig. Ay, ikaw ang nagsabi. Kasi bulag ka sa mga kung ano ang nagawa ni VP Sara. Pero madami pala ang ginawa ni VP Sara, mga kabibig. O, eto ha, isi-share ko sa inyo yung mga nagsasabing walang nagawa si VP Sara bilang DepEd Secretary. Baka masyaka lang malaman mo itong achievement ni VP Sara Duterte. Delikado, sumigay yung mata mo ba? Sumigay yung mata mo, aluwa yung mata mo, kasi puro ka negatibo. Ito Pansara program. Matatag curriculum implementation. Build 363, 637 classroom, National Learning Camp, Catch Up Friday, health insurance ng mga guro, removal of admin task for teacher, overtime pay, free wifi sa mga paaralan, inclusive education, last mile schools program, given 4,067 e-learning cards, repaired 4,542 schools nationwide, e-learning implementation, high school senior high school program review, calamity fund and assistance fund sa mga guro, farm school implementation, tree planting program, trim down GSIS contribution, malaking tulong yan. 30 days straight break without work for teachers. O ito ba ang walang programa? Ito ba ang hindi marunong? Ito ba ang hindi nakaunawa sa problema ng mga guro? Isip-isip, oy. Isip-isip pag may time. Kasi wag puro daldal, wag puro salita. Baka mapahiya kayo sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Ano kaya ang magawa ni Angara? Ako, BBM? Ano kaya ang laman ng SONA mo? Mahigitan mo kaya itong mga achievement ni VP Sara Duterte? Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. So far ha, ito lang ang mga programang effective and still active na programa sa DepEd. 20 programs equivalent for 20 million sa SONA. 20 million food package sa SONA BBM. Buti lang hindi atan si VP Sara. Oy. Kasi ang hirap lumunok ng pagkain, ang mga Pilipino ay gutom na gutom. Di ba mga kabibig? O yan ha. O, sinampal ko na kayo sa kung ano ang ginawa ni VP Sara. So itong mga nagsasabing walang nagawa si VP Sara, tumahimik kayo ay huwag kayong magpa-epal-epal. O ito pa. Ito pa mga kabibig, grabe napahiya pa rin si Bongbong Marcos. Bakit kabibig? Napahiya sa Cebu. Oo, di ba may pambansang, palarong pambansa sa Cebu? Nako. Nung pumasok si BBM sa Abiliana Sports Complex, Cebu City, akala ni BBM ang pangalan niya ang isisigaw ng mga tao. Napahiya. Hindi pangalan niya ang isinisigaw ng mga tao. Alam nyo ba kung ano ang isinisigaw ng mga tao? Sige, i-share ko. Para naman alam natin kung meron pa bang pag-ibig or meron ang mga tao ay excited pa ba kay Bongbong Marcos. Okay, let's proceed. Duterte. Duterte. O ano yan? Di ba isang kasampalan sa pagmumukha niya ni Bongbong Marcos na siya ang pumunta pero Duterte ang hinahanap? Ay napahiya. Duterte. My goodness. Di ba ito?
Ano ka ngayon, BBM? So mapahiya ka. Ang sinigang ng tao, Duterte. So ano ang komento nyo dito mga kabibig? Ito ba ay nagpapahiwatig na wala na talagang amor si BBM? Nawala na yung magnet ba? Nawala yung spark na hinahanap ng mga tao. Kasi hindi marunong tumupad sa mga sinasabi niya, mga plataforma. Lalo na ngayon si BP Sara ay tumalikod na kay BBM. Tumalikod ba ka, BP? Ay nako, ikaw na ang bahalang mag-interpret kung tumalikod ba hindi. Kung ikaw ay natulog pa rin at nagpanaginip na meron pang unitim, wala na day, huwag ka nang mamanaginip. Alisin mo na yung utak mo na unitim na yan. Kasi wala na talagang unitim, mga kabibig. So, kasi na pahiya si BBM. Duterte ang tinawag. Pero siya, wala lang, deadma. Kasi hindi niya alam. Bakit hindi niya alam, kabibig? Ewan ko. Ba't hindi niya alam? Baka tulog pa siya. So yun na mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news. At sa lahat ng mga OFW all over the world, salamat talaga na hindi kayo nang iwan sa akin sa vlog ko ba. Na parati kayo manood sa akin, mag-comment, mag-bash sa akin. Yung mga bashers ko, kumusta? O, kumusta mga buhay-buhay nyo? Masaya pa ba kayo? Masaya pa ba ang buhay nyo? O pangit na ba kayo? So yun na mga kabibigan, yung mga bashers ko dyan, patuloy nyo lang yan. Oo, views pa rin kayo. At huwag kalimutan matulog kasi mahirap yung mga bashers, hindi matutulog. Hanggang umaga, nakatutok pa rin sa cellphone nila. Naku, magkasakit kayo niyan. Oo, magkasakit kayo ba? Magkasakit kayo at lumawa yung mga mata nyo. So yun lang mga kabibigang ating latest libag-libag for the day. Shout out sa mga OFW natin dyan sa Hong Kong, sa China, Japan, Korea, Middle East, sa Indonesia, at sa mga people natin sa Pilipinas. Kumusta kayo dyan? Kumusta na ang 29 pesos per kilo rice sa Kadewa Store? My everyone. At sa US pala, madami din akong France, sa Germany, sa France, sa Switzerland, sa New Zealand, at lahat ng bansa sa Pilipinas, bansa sa buong mundo. Yan na. Bye everyone. See you next time. See you tomorrow.